Noong nakarang buwan sa Nobyembre, ang US government ay nagbigay ng naval surveillance drone para gamitin ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang pagbigay ng US government ng advanced boat or naval surveillance drones, ito'y tinatawag na force multiplier para sa Philippine Navy at ito rin ay nagpahintulot sa mga US allies gaya ng Pilipinas para mapahusay ang surveillance and operation capability sa South China Sea. Ang sea drone na ito ay tinatawag na Mantas T-12 Unmanned Surface Vessel o USB. Noong pagbisita ni US Defense Secretary Lloyd Austin dito sa Pilipinas noong nakarang buwan, ay kanyang ipinahayag na ang naval platform na ito, tinatawag na naval surveillance drones, ay kaparte sa 500 million foreign military finance package para sa Pilipinas. Ang pagbibigay ng US sa kanilang naval surveillance drone ay dalawang epekto ang mangyari nito sa Pilipinas o mayroon itong good news and bad news. Ang good news ay mapahusay ng Pilipinas ang surveillance and operational capabilities. Ang bad news naman ay iisipin ng mga congressmen at mga senators na hindi na kailangan pang gumastos ng malaki or malaking budget ang Armed Forces of the Philippines dahil nagbibigay naman daw ang US. Ang Philippine Navy sa kasalukuyan ay mayroong 4 na Mantas USB. Ito yung unang binigay ng US, ibig sabihin dadagdagan pa ito. At may mga bago pang parating na mga Mantas T-12S naval surveillance drone. Ayon kay US Defense Secretary Lloyd Austin, na ang pagbigay ng US naval drones para sa Pilipinas ay pagpakita lamang ito sa commitment ng US at Philippines sa paghahanda o sa pagpatupad na tinatawag na Mutual Defense Treaty. Sakali mang aatake ang China gamit ang puwersa sa mga eroplano, mga public vessel kasama na ang Coast Guard sa anumang lugar sa West Philippine Sea. Alam niyo nung inatake ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Philippine Coast Guard at mga crew nito kasama ng Philippine Navy, inakyat pa nga ito at pinagpapalo at pinagtataga pa ng Chinese Coast Guard ang mga sundalo ng Philippine Navy at Coast Guard. Ang isa pa nga ay naputulan ng daliri. Dapat dito pa lang ay panatupad na ang Mutual Defense Treaty. At tinanong pa ng US government ang Pilipinas na kung ipapatupad na ba nila dahil nakaready na ang US na magpatupad nito. Ang sagot naman ni President BBM ay wag muna kasi daliri lang naman ang naputol, saka na lang pag-ulo na daw ang napuputol. Siguro natatakot si President BBM na mangyari ang economic impact pag mangyari man ang giyera dahil malaki ang import at export product ng Pilipinas, China, kumpara sa ibang bansa. Kung magkagira, hindi na tayo maka-export o maka-import ng mga produkto o materyales mula dito sa Pilipinas o patungong China. Ibig sabihin, wala nang magbibinta ng rose na motorsiklo. Kaya ang gagawin ng Pilipinas ay hanggang ngayon ay surveillance na lang. Ano pang surveillance ang gagawin? Kitang-kita na na inokupay na ng China ang buong West Philippine Sea. Sa bagay, ang Mantas T-12 naval surveillance drone ay maganda at napaka-advance nito. Siyempre gawa ito ng US. Itong Mantas na tawag sa amin sa Bisaya ay Mangtas ay may maximum payload na abot sa 140 pounds or 64 kilograms at mayroon itong haba na abot sa 12 feet. Pwede itong ilalance mula sa baybayin o mula sa barko o mula sa mga BRP pambot at supported ito ng launch and recovery equipments. Ang Mantas T-12 ay sadyang dinidisenyo para sa surveillance, search, rescue, mine detection, and electronic warfare at equip ito ng sophisticated sensor and cameras para ma-improve ang situational awareness. At ang Mantas T-12 ay kayang-kaya nito magawa ng mahabang oras o long duty cycle performing dirty and dangerous mission. At ngayon, pagbigyan natin ang request ng ating kaibigan ang kanyang tanong kung ano na ang nangyari sa light tactical vehicles na gawa ng Filipino company, ang Anos Research Manufacturer. Sa ngayon ay hindi pa or baka hindi na bibili ang Armed Forces of the Philippines ng mga light armor tactical vehicles na gawa ng Anos. Noong 2022, ang Anos ay kanilang ipinakita sa Philippine Army ang prototype ng kanilang ginawang military vehicles na tinatawag na Charlie Squad Vehicles. Pero ang kaso lang, itong Charlie Squad Vehicles ay open na open or bukas ang tagiliran nito, wala man lang cover.
Kaya pag naambos ito, siguradong ubos ang mga sundalo. At may mga disenyo pa ang ANOS na tinatawag din nilang Liberato Armored Light Tactical Vehicles, pero wala pang ginawa na prototype ang ANOS para sa Liberato Armored Light Tactical Vehicle. Drawing pa lang itong kanilang pinakita. Alam naman natin na eksperto ang ANOS sa paggawa ng mga fire truck o bombero, pero wala pa silang experience sa paggawa ng mga military vehicles. Kaya ang ANOS ay nakipagsusyo sa Turkish company, ang Kukuruba Defense, para sa paggawa ng armored tactical vehicles. Gusto rin ng ANOS na manalo sila sa bidding ng Philippine Army Light Vehicles Acquisition Project, kasama na ang Marine Tactical Combat Vehicles Acquisition Project. Ang project na ito ay sakop pa ng Horizon 2 of the Revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang project na ito ay sadyang dinidelayed para makapagbigay ng chance para makahabol ang ibang local manufacturers sa pagdevelop ng mga armored vehicles. Sa ngayon, ang Philippine Army, ang kanilang ginagamit ng mga tactical military vehicles ay ang US-made Humvees o tinatawag na High Mobility Multi-Purpose Wheeled Vehicles. Itong Humvees na ito ay hindi matatabla ng mga RPG. At ang tanong din ng ating kaibigan na si Pupo Lagaras, ang kanyang tanong ay tungkol naman sa Project Buhawi ng Philippine Navy. Noong 2022 ay tinurn over na ng Department of Science and Technology ang Fully Automated Weapon Station na tinatawag na Project Buhawi at ginagamit na ito sa ilang mga barko ng Philippine Navy. Ang Buhawi rin na ibig sabihin ay building a universal mount for heavy barrel automated weapon integration, ay isa itong heavy machine gun na 50 caliber na ginagamitan ng remote control. Ibig sabihin, hindi na tao o sundalo ang magpaputok nito. Kasi pag sundalo, napakadelikado pag siya pa ang mag-operate ng machine gun dahil siguradong mamamatay ito pag tinitira ng machine gun o sniper rifle sa mga kalaban. Kaya ang uso ngayon ay fully automated na ang mga machine gun or remote control na para ligtas ang buhay ng isang sundalo. At kahit mayroong kalaban na parating, halimbawa parating ang mga Chinese Navy, pwede na silang titirahin o paputukan ng machine gun habang ang mga crew o sundalo ay naglalaro ng tungits doon sa kanilang kabina sa barko. Ang Project Buhawi ay gawang Pinoy. Gawa ito in collaboration of Philippine Navy and Department of Science and Technology Robotics Society. Kasi kung doon ka bibili ng mga remote control station para sa machine gun sa ibang bansa, ay napakamahal ang presyo nito. At dahil matalino naman ang mga Pinoy, kaya rin nilang gumawa ng mga ganitong uri ng weapons, itong fully automated weapon station na tinatawag na Buhawi. Hanggang sa susunod, maraming salamat.